Buhay po ba ang Diyos? Ay, buhay. Paano mo nga namang mauunawaan kung wala ka nararamdaman, ano? Kahirap talaga. Totoo po. Kaya naman ako, hindi ko kayo pinipilit eh. Hindi ko kayo pinuperse. Talagang mahirap pong paniwalain eh. Napakahirap pong magpapaniwala. Talagang mahirap. Subalit ang habilin ko lang po sa inyo, maging matalino kayong magsuri, ano po? Titingnan nyo rin yung mga taong nag-aano sa inyo, baka may layunin lang sa inyo, baka may adikain sa inyo na makasariling layunin, makasariling hangarin sa kapakinabangan nila. Abay, isipin mo, ang iyong kaluluwa, baka pinapahamak na hindi mo pa alam. Kaya, matuto, tama lang ang ginagawa nyo. Kayo mang pumaparito-rito'y magnilay muna kayo. Ang habilin ko sa inyo, magsuri muna kayo. Huwag muna nga kayong tatanggap, sapagkat ang bayaan yung magpatanggap sa inyo, sapagkat ang dapat makapagpatanggap sa inyo, yung naghahari at nagbibigay dito. Buhay ba nga ma? Dapat lang, sapagkat kung kayo mismo ang magbibigay daan para kayo'y makatanggap, hindi nyo ito makukuha. Kaya't kung kikilalanin nyo, yung alam nyong mabuti sa lahat at pinakamabuti sa lahat, pakikilala siya sa inyo. Subalit, hindi kayo ang tatanggap pagdaka at sasabihin nyo lang, natanggap ko kasi naramdaman ko. Hindi, sapagkat siyang magpapadama sa inyo dahil hinanap nyo siya. Nasumpungan nyo dahil gusto nyo. Paano mong hahanapin kung ayaw mo pa? Paano mong tatanggapin kung hindi mo pa gusto? Kaya magbahari ang kanyang kalooban at kagustuhan sa taong gusto. Buhay ba nga ba? O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ano naman ang mapapala kung uutuin kayo? At ang pipiliing sasabihin yung makatutuwa sa inyo. Ililigtas ba kayo ng panguuto nito? Hindi. Subalit kung sa malalim na salita at mababaw ang kahulugan, sa malawak na pangungusap at mabuti ang idudulot, kapag tumanggap kayo, magliliwanag ang diwa. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang lahat ng produkto ng kapwa mo, kung maraming salapi kay matutularan mo. Subalit ang produkto ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya, kahit napakatalino't mayamang kang tao, hindi mo matutularan kung anong nais niya, sapagkat siyang nagbabahagi sa mga anak niya. Nekarameneyahanam, kaya dito niya pinasisilay, pinatototohanan ang totoo at ang layunin ay siya, sapagkat siya mismo ang magbibigay nito. Tao, mahal ko kayo, sapagkat hindi mo kayang gumawa ng papel ng istorya ng buhay mo kung walang ipatutupad ang Ama mo. Subalit, ang bawat araw mo ay kapakinabangan kung kilalanin, kikilalanin at pakikilala ka, maging siya sa inyo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Hay, buhay. Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may kapayapaan, wala. Kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may katotohanan, ang layunin mo't hangarin sa damdamin mong tinataglay.
Kay sarap-sarap mabuhay, tapat na nilalang, amang sa'yo'y kakamting tuwiran. Kay sarap-sarap mabuhay, kung ama ang nananahan, sa piling ng Espiritong Banal, ika'y kanyang tatanglawan. Kay sarap-sarap mabuhay, kung tuwirang siya ang nananahan. Buhay, Bang Ama! Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Oh, may sakit pa ba kayo? Aba, na minamahal. Paano mong mapapatotohanan na ang pinaglilingkuran mo siyang buhay, siyang lakas, siyang hiwaga, kung wala nga siyang ipakikita sa iyo? Kaya't habang pinakikibakahan mo yan, ang hirap ng tinatawid mo, ang hirap, subalit binibigyan ka ng lakas, binibigyan ka ng tapang, binibigyan kapahingahan at kapanatagan ng iyong isip at damdamin. Magdamag lang na nakikita mong pagbabago ng oras, subalit ang katawan mo hindi nakakadama ng sakit at dusa, nang dahil ang tumutupad ay ang Espiritu niyang iyong tinanggap. Buhay ba, Ama? Kaya naramdaman niyo ba kung paano maghari siya? Purihin niyo ang Ama at pasalamatan siya, sapagkat ang sino mang totoo at tapat, patutotohanan niyang totoo siyang Ama ng lahat. Ang bawat buhay ay pahiram. At ang bawat pinahiram ay binabawi ng nagpahiram. Simple lang yan. Kung nakita nyo yung apo ni Apo, baka sabihin nyo naku po, subalit dahil buhay ang Ama, buhay na buhay nga siya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Bakit binigyan ko ng ibang kataga si Constancia? Na sa tuwin ay yaon ay pinasasambit ko, upang do'y patotohanan ko sa inyo, na kaibang tinuran ko'y iba ngang pinagmulan, hindi tao. At yan ang aking patutuong bumababa ko sa inyo. Salita kong di mawawaan, di matanggap ng tao, sapagkat walang kaukulang pinabatid ko lamang sa taong ginamit ko para sa inyo. Nekkarameneyahanam, 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 sapagkat walang taong makapagbibigkas nito, maliban ang bumibigkas na siyang pinagmulan. At ginamit lamang ang pagkatao ng bumibigkas, kaya't katakatakabang, siya lamang ang pinabigkas ko. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang Ave Maria Purissima ay matutularan ninyo. Subalit yung binibigkas ni Constancia, ang pinabibigkas ko kung tutularan nyo, ay huwad kayo, sapagkat di kinaloob na ibigay ito sa inyo. Kaya't patotoong antas-antasang kaloob tao. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, 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 sapagkat ang Ave Maria Purissima ay napag-aaralan sa mundo. Subalit ang katagang binigay ko na yaon, wala kayong mababasang libro. Saan nyo man halongkatin at halwanin ito, wala kayong matititigang gayon ang salita o tao. Yan ang patutuo ko sa inyo, na di tao ang nagluwal ng aral ko. Mahal
na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sapagkat ang pag-ibig ko siyang nagbunsod kung bakit binahaginan ko kayo ng ganitong kaukulan upang maramdaman nyo at makilalang lubos nyo ang tapat na sa inyo'y nagmamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ka, Ama. Purihin ka. Buhay nga po ba ang Diyos? Halata po bang magsasampung araw ng walang masarap na tulog? Dumatal din ang kalayaan. Purihin ang Ama. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Totoong-totoo po yan. Sige po, ang anak mo, mahal mo. Hindi ba dahil mahal mo ang anak mo, tarok mo yung kanyang kalooban kung yung sasabihin mo sa kanya ay matatanggap niya, makakayanan niya o hindi, ano po? Ganun po ang Ama. Lahat po ng anak niya ay tinatarok yung kalooban. Binabatid niya po yung kalooban ng tao. Kapag hindi niya pa po nakikita yung katatagan, hindi niya ibibigay sa iyo yung alam mong hindi niya alam niyang hindi mo kaya. Kaya naman po, pag pinalalim ka na niya, na lumalim ka na, hambing po sa hukay, na habang malalim, matibay. Kapag mababaw, mabuhay. Tama po ba? At yan ang gusto ng Ama, lumalim ng lumalim upang sa gayon ay huwag maging mabuhay. Tumibay ng tumibay upang sa gayoy huwag humapay. Tumindig ka sa sarili mong paa, subalit kasama mo siyang humahakbang sa sanlibutan. Buhay nga ba ang Ama? Kaya naman, ikaw din na nagmamahal na anak at tarok mo ang kalooban ng anak mo bilang tao. Sasabihin mo ba sa anak mo na ikalulumbay niya o ikababahala niya? Hindi ba kahit naghihirap ka, nahihirapan ka, ginakaya mo yan? Dahil mahal mo yung anak mo. At yun ang patotoo ng pagmamahal. Kinaya ng Ama ang lahat ng inyong sala at lahat ng inyong pagkakamali. Kaya nga naman ibinigay niya yung pagbabago upang mabago ang tao kung tatanggapin. Matotoo, mapapatotoo, mapapatotohanan niyang siya'y buhay sa inyo. Buhay ba nga ba? Kaya sa inyong lahat, may pandinig ay nakarinig. Ang wala ay bingi pa rin. Magandang umaga po. Sarap tumawa. Umisan eh. Pagkatapos mong nagtusa, ligaya ang nadarama. Pagkatapos mong lumuha, nangingiti ang iyong labi. Pagkat ang Ama ay buhay na buhay, sa tuwin ay nagbabantay, di kanya'y niiwan. Kay sarap-sarap mabuhay, kung ama'y nararamdaman, piling ng iyong katauhan, sa kanya mo nilaga kailanman. Halina kayo mga minamahal, kayo ay magnilay. Buhay ba nga ba? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, buhay na ba kayo? Salamat. Di, masaya na po kayo. Uuwi na tayo. Tayo na. Nang tayo'y magpahinga. Buhay po ba ang Diyos? Di, wala na po kayo sakit. Baka bukas sabi mo na naman,